Okay, hello and welcome sa aking channel din. Sa aking mga constituents. This is your favorite party in the house speaker, Congressman Tambaloslos. Yeah. Medyo kinakabahan ako ngayong araw na to kasi nabalita ako may nangyayaring may sinagawang rally dyan sa EDSA kaninang umaga. Nakakakumukundi na sa ating gobyerno ngayon. Yan. Nabalita ako, pero hindi na doon yung budget. Mga gusto nilang impeach. Ako, ano ba to? Parang yung part 2 ba to ng INC, rally kanina? Ha? Ako, tumagos ko kasi kulang sa pag-distract sa mamamayan. Napapansin pa rin yung tungkol sa mga issue natin dito. Sabi ko, kaya pag-distract ito, yan, karoon na naman ng rally. Kala makakalimutan na isa yan. Well, anyway, tingnan natin kung ano ba tong rallying to. Kung kasi laki masyadong nauna sa iglesia or sige, pray for me. O pala, pinagdasal niyo ako, baka masulog ako. Rolling. Sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Teka lang, wala. Nasa YouTube. Ayun, okay, sige. Panoorin natin. Pasok. Sige. Gusto rin nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa issue ng budget. Live mula sa EDSA Shrine sa Ortigas. Nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel. Teka medyo iba to sa INC na rally di ba? Kasi ito sa nakaraang rally ng INC, di ba? Hindi nila kinunod nila si Pinsan, di ba? Yung nga lang, yung hindi ko gusto doon kasi pinagtatanggol nila si Inday, kaya nila ma-impeach. Eto, pati ron, di ba? Pareho kami tuhog, kasi sila pareho sa amin. Di ba? Hindi ba pwede si Inday lang, di ba? Akala ko dapat impeachment lang kayo. Kaya pala, ito pala yung walang tinitira talaga lahat. Yeah. Lahat kami dito tinitira. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jiggy, sa ngayon nagpapatuloy nga itong misa dito sa EDSA Shrine. Bahagi pa rin ito ng 6-hour anti-corruption campaign rally nga dito sa May Ortigas. Pero sabi nito nga mga nag-organize nito, ito ay para na rin maiwasan yung poor leadership sa darating na eleksyon. At sa ngayon nga... Sino kaya ito mga nag-organize ito? No? Wala ako. Alam ko paparating ito. Pero alam ko meron kaming mga sila lang din na sariling grupo namin. Pero parang iba ito Pero anyway, tignan natin kung kahit pagtanggol itong media na to. Kasi alam mo naman, ang mga media na yan, hawak na namin yan. Siguro makaya nilang bigyan ng spin to ng konti na hindi kami magmumukhang masama talaga sa tingin ng tao. Okay. Nga ay nagpapatuloy pa rin ito at inaasahan matatapos mamayang alas 8 ng gabi. Alas 8 pa. Hindi na madaan. Ipisara, di ba? Dapat yan na lang, di ba? Wala kami, kung damay sila si Insan. Yeah. Yung balak sana namin, i-focus sa Sara. Kaso, ito nga nakalagay, ano ba ito? 80 grupo. Sino kaya mga 80 grupong yan? Mga motorista, ilalim na bahagi ng northbound lane ng EDSA Ortigas sa harap ng EDSA Shrine. Dahil yan sa pagtitipon ng 80 grupo mula sa sektor ng simbahan, agrikultura at mga estudyante. Ang pakay nila kalampagin ng gobyerno sa anilay dark age ng Pilipinas dahil sa umano'y korupsyon. Sabi tayo doon Idinaan ng mga rallyista sa isang concert ang kanilang hinaing sa gobyerno. Pero hindi ito, parang hindi ata ito kasi kami ng INC, diba? Parang paulit-ulit sila kita ko mga crowd, kulay ng crowd Ilang sa mga nanguna sa rally ang aktivistang pari na si Father Robert Reyes. Aniya panahon na para itigil ang korupsyon sa bansa.
Ito raw ang punot dulo ng paghihikahos ng maraming Pilipino. O, ikaw pala ha. Dinifund ang Department of Health. Nako. Yung pondo ng PhilHealth ay zero. Tapos education binaba. Samantalang constitutionally, dapat ang pinakamataas na budget, according to the 1987 Constitution, ay education. Ako, huwag niyo pansinin yun. Diba? Huwag niyo pansinin yung budget namin. Focus kayo sa confidential fund si Sara. Karali kayo tungkol para matuloy yung impeachment. Huwag to. Ano ba yan, ha? Nakilahok rin sa rally ang dating Finance Undersecretary at ekonomistang si Shelo Magno. Isa rin daw sa sentro ng anti-corruption rally ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nagugat ito sa umano'y questionabling paggasta ng confidential funds ng kanyang opisina. Tinatawagan natin ng Kongreso na ituloy ang impeachment ni VP Sara. Unti-untiin nating i-weed out ang mga corrupt sa gobyerno para magkaroon naman tayo ng pamahalaan na talagang kapakinabangan. Teka, ha? Akala ko si Shelo, di ba DDS yan? Tinitira din si Yunay. Kumapi na ba sa atin? Pero hindi meron ka, ba't siya rin dyan? Ibig sabihin, tinitira din niya yung gobyerno namin. So, parang, ano ba ito mga ito? Hindi ko maisip ko kung sino ito mga ito eh. Teka ha, parang mahinala ako dito ha. Hindi kaya ito yung mga pula. Ito yung mga bat sa pula eh. Kasi alam mo naman yung mga galawin niya mga yan eh. Di ba? Kahit sino gobyerno ang nakaupo, titirahin nila talaga lahat. Kasi gusto nila sila. Di ba? Oo. Kaya kasi kung amin yan, di ba? Focus kami kay Sara na ma-impeach siya, di ba? Hindi naman titirahin sarili namin. Ito, tinitira din kami eh. Yung pabawala ka ni Bongong ni Pinsan. Tapos tinitira din kami. So, malamang ito yung mga pula. Medyo galit sa amin yung mga yan ngayon eh. Now it makes sense. Pero bukod kay VP Sara, may isa pa raw na dapat i-impeach ayon kay Father Reyes. Impeachable ang napakaraming crimes ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, including Bongbong Marcos. Yan, okay, tama na. Yung pag-sign niya sa Hindi isang kami lahat, eh. unconstitutional, Yung mga ano to, yung mga NPA to, yung mga terrorista, yung mga, alam mo naman yung may mag-rally mo eh. Ito mo nakita mo kanina, di ba, yung mga itsura ng mga paslupang yan, di ba? Yung mga sumali, yung mga hakot nyo, di ba? Sa tingin nyo ba, alam nyo yan sa may pakialam nyo sa mga yan sa takbo ng gobyerno, di ba? Baka kinidap yung kalang yata yan dyan, tapos para magdami kayo, para dumami kayo. and corrupt and anti-people and anti-poor budget is impeachable. Inungkat din sa rally ang Pero mabala yan, nakalagay yung resign all. Ano ba yan? Resign kami lahat. Di ba? Sino magpapatakbo ng gobyerno? Di ba? Siguro gusto nila resign all, tapos kami mga NPA, kami ipalit yung dyan, di ba? Para amin ang Pilipinas. Maging komunista na ang Pilipinas. Pero no. No. I will not let you overbend that body. Kailangan ako maging presidente. Hindi kayo. Di ba? Tumigil kayo. Shut up kayo. Hindi naman kayo ganun kadami. Hindi naman kakaunti lang kayo. I'm not worried. I'm not worried anymore. Malalang political dynasty sa bansa, paglustay sa buwis at mga ayudang Ay, nako. Pula nga ito. Yung political dynasty yung problema nila. Ay, nako. Yan nila, tagal na nilang propaganda yung political dynasty yan eh. Di ba? Kaya, kita mo. Yan, madami ba yan? Pati madami ba yan? Puro sasakyan eh. Nasaan, wala ba drone shot? Para malaman kung madami nga. Pagkaramdam ko, iba niya, puro sasakyan yung nasa likod eh. Pa-traffic na lang kayo dyan eh. Baka iba ka dyan, tumatawid lang eh. Tapos kilo na yan ngayon para magmamamadami. ng mga politiko. Jiggy, simula nga kaninang 2:00 ng tanghali ay sarado na itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas para naman doon sa ating mga kapatid na babagtas dito sa northbound nitong EDSA Ortigas. Kaya alam ko kita nyo, nakapansin nyo, parang wala na. Si Uwi yan yata sila dyan.
pinapayuhan sila na magkaroon dito nga o pumasok dito sa alternate route dito sa unang kanto bago itong EDSA Shrine. Ito rin yung magsisilbi nilang daan palabas nga dito naman sa isang malaking mall. Ngayon, Jiggy, pinapayuhan. Hindi ba sinabing ano ba yan, Robinson? Yung lahat ng mga motorista na magantay na lang ng hanggang alas 8 para nga mas maging tuloy-tuloy na yung kanilang biyahe. Sabi naman ng mga organizer ay mag-isang matagumpay na pagtitipon itong kanilang ginawa. Pero sa latest parang tingin ako, ano naman kayo, parang kakaunti lang naman kayo dyan eh. Medyo kuminawan pakiramdam ko. Akala ko kasing dami kayo ng INC, pero wala, parang parang nilakaw kayo ng konti dyan eh. No? Wala naman kayo bilang eh. Diba? Wala, di ba? Hindi kayo magtatagumpay sa panawagan. Diba? Hindi kayo lang kayo ng konti. Diba? Akala ko naman mga pula lang kayo, mga pulahan yung mga nandyan. Yung mga galit kayo, galit sa amin. Nakawag ko, may mga konti mga traitor na dilaw dyan. Eh. Pero malamang mas marami yung mga pula dyan sa rally. Sa Red Rally. Diba? Kasi galit sa gobyerno, lahat na nakaupo sa gobyerno. Diba? Eh, kung kami yan, dapat sana lang ang focus sa amin. Diba? Nga pala, yan. Patawag nga pala na incoming and binalita na sa akin ngayon. Meron pala kami sa rin yung ginawa dyan kanina eh. Diba? Yung sa aming batch. Pagpunta dito. Kasi, totoo, naamoy namin na meron ng ginawa sa Gold Rally ngayong January 31. Pero akala ko naman sa INC uli. Gumawa kami ng counter rally sana. Ayan. Ito. Scout na nakuha natin sa PNP, umabot sa 1,000 to 1,500 yung mga nakilahok dito sa nasabing pagdidig. Kita mo na. Wala kang bilang 1,500 lang kayo. Wala yan. Boo. Hindi nyo kami ma-impis. Di ba may matatagal sa pwesto. Di ba? Ang problema kala kasi, dahil tinitingnan nyo si Sara sa ako. So, ayan. Hindi pa alam dito mga to na magkaaway kami ni na Inday. Di ba? Yung grupo namin dito, ni na Insan. Kasi Inday. Ba't yun yung kami nagsasama sa isang cluster? Di ba? Ano ba ito mga to? Di ba? Kaya nahalatang pula kayo dyan eh. Di ba? Kasi, at sa tingin nyo, magkakampi pa rin kami. Ha? Gusto ko nga mawala si Inday. Para ako lang Vice President. Chigi. Maraming salamat, Reynel. Tapos 1.5 lang pala kayo dyan. Ito ba, konti hakot ko. Pawid. Bukod sa Ayan, ito pili ko. Ito yung amin eh. Ayan. sa EDSA Shrine, Bisa una na na rin lang, nakalampag yeah. ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang inip. vice-presidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ay na, magtalo. Kilala na kung sino to, di ba? Si paring ano to, paring Sunny. Mag-grupo mo yun, magdalo eh, di ba? Na-recruit ka pala namin dito. Alam ko, nag-ahakot kami ng mga tao as many as we can. Tapos bahala na yung video sa kung paano na-anggulan ito na mga tayo marami. Kasi kabirado ko, kung 1.5 sila, baka mas kaunti lang ito amin. Yan. Pero ako dahil kakampi namin ng media, diba, ang guluhan nila yan, mukha kami marami, diba, puro close-up. Diba, mga pasilyo, diba, ang lalapit, diba. Kumpara dito sa INC, diba, yung mga tao, hindi nyo makakilala sa liliit, sa dami kasi, sa drone shot. Ito, wala kami makakita drone shot dyan. So, yan, technique. So, kudos sa inyo, mainstream media. Ito kami, yan, yung bayad namin. Yeah. Alas 9 kaninang umaga, nagmarch Diba? Peace Sara lang. No? Wala ka makita yung peace sa Insan. No? Baba dyan, no? President. ang higit 4,000 miyembro ng Akbayan Party List. Magdalo Ayun pala. Mas marami pala kami. O, totoo kaya yung number niya. 4,000. Total, kapag kami may pabayad kami sa mga pulahan. Wala nang budget yung mga 1.5 lang sila. Ayaw pa rin ng mga tao doon sa mga hype na yan. Diba? Ito, at least mga combination ng mga tropa ni Sunny, yung mga Dilawan,
mga bitawan. Yan. Nag-gather namin yan eh. Yung mga tinalo namin. Mga tinalo ng namin na mga tumitira sa mga pamilya ni Insan sa kanyang pamalakad. Yan. May mga alipin namin sila ngayon. At iba pang sectoral groups sa White Plains Avenue papunta sa People Power Monument sa EDSA. Ang gagaling. Focus. Sara. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic sa paligid at sa EDSA Ay, northbound. nako, ayan. Nako, yan. Alam nyo, dapat medyo diniskarte kayo yan eh. Gawin nyo na lahat, wag lang kayong magkakos sa traffic kasi magagalit talaga sa inyo yung mga tao bayan. Di ba? Baka mabasa support natin. Di ba? Habang nagpoprograma, biglang umulan pero hindi yan alintana ng Tangina, inulan ba tayo? Ba't sa kabila hindi inulan na? Ano ba yun? Nagagalit sa atin. Diyan tayong kung sino lang sa taas. mga nagprotesta. Kinalampag nila ang liderato ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment Oo, complaint. di ba? Kinakalampag lang kami, di ba? Hindi namin binabatikas. Binabatikas ito sa corruption, sa budget, di ba? Mga kalokohan sa Quadcom, di ba? Kasi amin yan eh. Yan yung amin na batch, hindi yung sa kabila. Tatama magkaiba pa na pwesto sa, hindi kami sa EDSA nag-rally eh. Kasi amin yan. Sa focus kami, or yung propaganda, hindi Sara. Laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Galawin na yan. Pero, sir, may problema kasi, di ba? Mag-eleksyon. So, para ba ilakad yan impeachment ni Sara, kailangan may pumirma na at least 1/3 ng buong Congress body. So, mga 100 something yun na pirma. Ang problema, yung dahil doon sa pagrarally, mga taga-INC yan. Diba? Pinakita na malakas pa si Sara. Kaya itong mga goods ko sa Kongreso, di ba? Medyo natakot. Kasi bakit yan naman, pagka-paperma doon, tapos ganyan yung kalaban mo, dami, di ba? Paano ko hindi ko boto? Sa INC pa yan, di ba? Yung INC, di ba? Parang taon-taon, parang gusto na mga goods ko, magtatakbo mga Congress mo nila. Dilaan yung paan ng mga yan eh, para makakuha lang ng boto. Tapos, pipirma nila yung impeachment, sinabi nga nila na ayaw nila na impeachment, kaya Sara, hindi ila. So, kukontrahin ba namin? So, siguro po lalakadin namin yung impeachment after the election na. So, yun yung magiging problema. Pero anyway, hindi nyo ba alam yan eh. So, tuloy nyo lang yan. Ito, i-build na natin yung pagsila sa pangalan ng ni Sara ni Inday. Maging ang apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Okay, tama ha. How yellow is this crowd? Merong apo si Cory sa si Ninoy na nandito. So, yan, nakapakatilaw, di ba? Kaya nagamit na ng mga personality. Ang problema kasi, kaya gumagamit sila mga bagong mukha, di ba? Kasi sila Bang, sila Mar, yan. Mga laos na yan eh. Hindi sila mga tao dyan, di ba? Si Pinoy, patay na, di ba? Patay na ka ba talaga yun, ha? Atingin nyo. Papatay na nila. Kasi, makapatay na nga. Sumalaki naman siya. Pasaya na siya kung saan siya. Pero ito, yan. Gumagamit na naman ng mga personalities galing sa nakaraan, yung mga kontra sa Marcos. Pero mapasin nyo, di ba, kahit nilola sila, hindi natin tinitino si Insan. Di ba? Kasi nga, sumisipsip lang sila sa amin. Di ba? Hawak na namin sila sa aming kamay. Bayad namin sila. Ang laging dahilan, kaya kumakapit sila sa amin dahil mas galit sa mga Duterte. Galit sila dyan. Sila naman, si Duterte sumira dyan sa mga dilaw eh. Kaya kahit yung mga kalaban nila, yung mga bartal na kalaban nila, pinabagsak nila, una pa naman, tatay yung Insan, di ba?
ihiburan nila yung dila, yung puwet nila para makaganda sa malinis. So, yan, ganyan klase mga tao yan. Yan. Para makikante, gagawin ang lahat. Yan. Yan kaibahan namin doon sa kaninang mga pulahay, mga komunista doon, mga terorista. Yan. Gulo-gulo. Titirahin nila lahat na nakaupo. Kung sino mang nakaupo sa gobyerno. Kasi kung sila. Ito, mga to, gagamitin nila kahit sino, kakampihan nila, mas makagad dito sa mga Duterte. Bilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Kung hindi sumasang-ayon... VP Sara. Saka kung may mga sinabi ba siguro dito na, na kontra sila kay Insan. Diba? Ito mga media, editado na nila yan. Diba? I-focus na nila kay VP Sara. Kasi yung diba, puro Sara. Diba? Ang ibang topic doon sa corruption budget sa Congress. Diba? Wala ding pumupula kay Insan. Diba? Kasi kontrolado naman ngayon. Amin yung rally yan, yung part na yan. Ayon yung House, sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung paglulustay ng pera ng bayan. Please hear the impeachment now. Ayan, sa'yo pa, di ba? Tinitira si Sara. Kinokorek doon sa war on drugs. Di ba? Sa tingin mo ito mga mainstream media, sasabihin na walang napatunayan yung COA. It's a true news, di ba? Tatago nila yan. Walang napatunayan ang COA na mali ang paggamit sa confidential plan si Sara. Hindi nila ibabalita yan. No, I ordered them not to. And hindi nila ibabalita na yung war on drugs, wala namang kinalaman si Sara talaga doon. Kahit paulit-ulit na sasabi ni Duterte na siya yung magiging ni Digong, na siya yung magiging responsible doon. At sinasabi, parang mga, parang minabato lang nga na ito, ko muna ito, kung ito mga goods ko kasi connected sa drugs at si Digong daw yung drug lord, mga kasinungalingan yung ibabato namin doon. Hindi na pag-usapan niya. Anything that you will make or chance to clear Sara in this name, hindi babalita niyan mga mainstream media kasi we told them so. We paid them to do so. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pangunguna ng taong bayan. Sino man ito mga to? Ito, hindi ko na kilala to. Sino ito mga to? Meron ka lang ito, Mark Silin. So, hindi dito amin. Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o tama na. Diit nila, huwag nang... Hindi ko kilala ito mga to. Kalaban to. Kasi sinisitan din kami. Diba? Sinautot kami, magnanakaw. Makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos ang Kongreso. Yan. Katawa mo may side. Yun ito po, napakaraming side. Ito, sila sabi naman ito. Huwag daw makialam kay si Insan sa impeachment ni Sara. Totoo, hindi naman niya talaga pinakikilaman yan. Walang nakikilam yan. Kung ayaw niya talaga na ma-impeach si Sara, ipigilan niya kami. Pero hindi niya kami pinipigilan. Nagsalita lang siya na, huwag yun yan. Huwag yun lang ituloy yan. Di ba? Pero wala naman siyang ginawa. Di ba? Yun lang, parang request. Suggestion. Kami naman, krimakalo ba kami? Sa kayo nga, isa pa, di ba? Sa tatlong impeachment, Kaya pa hindi naman pigilan ni Insay yung kaming mga kongreso na kasi sabi niya pinipigilan daw na i-file yung iusay yung impeachment. Hindi ka kami mag-file ng impeachment kayo panahon na to kasi eleksyon, di ba, masisira kami, di ba? Kailangan namin na bota ng INC. Hindi ba, nakita nyo ba kung gaano kadami yung mga yun? Kailangan namin yan. Iusan namin yan after manalo na kami, after election. Maghintay na lang kayo. Diba? Ngayon, hindi pwede. Diba? Kailangan namin yung budget. Kasi kung hindi mapormahan yung budget, diba, wala kami gagastos sa pangkampanya. Kaya, yun ang aming focus. Continue destroy in this name and make the people forget about the budget so we can take the budget and
use it for the campaign. Impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilang matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Kaya pa isang dahilan, kaya hindi talaga lalakad yung impeachment ng Pinay ng mga, nag-file kasi ito, mga pulahan, yung mga makaliwa yung mga komunista yan. Ito pag binasa mo naman yung laman ng kanilang complaint, wala kang kwenta-kwenta. Wala kahit isang element doon na masasabi mong tao dito. Pwede gamitin or a cause o ibisara. Tulad naman ba connected sa warrant lang sa mayor pa siya, di ba? Paano yan? Lahat ng ginawa niya ng mayor pa siya, wala namang kinama namin ito kung sa awang lang pang ginawa niya ngayong vice president siya. So example pa yan, yung pag-last tayo sa yung confidential funds. Sinabi nga ng COA, which is, yan, sigurado ko hindi i-report yan. Sinabi nga ng COA na wala nga sila nakita ang mali paggamit sa pondo, di ba? Pinura na yan, dinurog namin talaga yung confidential funds, tinira sa kanya. Nung ilalis naman sa kanya, parang wala naman nangyari, di ba? Parang ang nangyayari ka na, sisilip yung confidential funds sa amin mismo dito. Akala nyo, kami meron din kami, di ba? Di ba na namin yung pangalan? So, yan. Marami pang lahat ng parang ilang yung unang impeachment complaint, parang mga 12 o 20 yung linya yata. Kahit isa doon, walang pasok puro katangahan yung mga nakalagay na, grounds And partida pa yan, si Diliba pa nagsulat yan, di ba? Parang hindi tuloy abogado na si Diliba, nakatunan na ba yung utak yan sa kanya pagkakakulong. Hindi siya makapag-isip ng at least patilong believable grounds man lang para for impeachment. Kasi para ma-impeach ka, kailangan betrayal of public trust. That includes corruption. Diba? Mga pinaglalagay na doon, wala namang, hindi namang kapalipaniwala. Kaya sigurado ko, hindi lalaki yung impeachment na yan, di ba? Pero hindi naman na importante sa akin yung impeachment. Gusto ko lang masira si Sara. Di ba? We're just taking a chance na kung sakaling kumana, para ako na kagad yung pwede ibalik ng Vice President. Pero kung sakaling hindi, yung plan B is sirain yung pangalan niya para magtumakbo siya ng president sa next election. Kasi ako tatakbo din ako si Katlara, di ba? Tatakbo din ako At sirain yung pangalan niya, ako naman, piling ko babago na akin. Saka ipopromote ako yung Insan kung sakaling yung plan B. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista. Wala na ika-4 na yan. Wala na yung ika-4 na yan. Palusot lang namin yan Kasi ayaw namin pirmahan. Pinapasa na namin ito mga pula ng mga komunista. Pipirma pa namin yung petisyon nyo. Challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa sinabi na challenge ang timing. Timing is sa election. Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning, no? Tama dyan, Marcia. So that would also be a challenge. Ayon naman kay dating presidential spokesperson sa si Sal. Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa peace rally sa Quirino Grandstand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, diba? Sabi nga ni paring Sal, madami yung bilang ng INC na dumalo niya. Kaya tinatakaw tuloy nung mga congressman. Ayan. Ang problema kasi yan, ito si Insan kasi nadulas na ayaw daw niya kung wari ayaw daw niya ng impeach si Sara.
Sinabi niya, tigilan na daw namin yan. Anong batak na naman, ba't niya sinabi yun? Tapos nahuli, lumabas. Ayan. Ginamit na lang din ng mga INC ng palusot para makapag-rally sila. Tapos pigilan yung impeachment. Si Sara, sinitira mo plano namin minsan. May plano niyan eh. Tapos biglang ginanya mo. Diba? Yung mga naniwala sa'yo, yan, nag-rally. Yan. Yung mga hindi naman naniniwala, diba, tinitira ka pa rin. Diba? Yung mga pula. Titirahin ka naman talaga ng mga yun. Kaya ka tinatry kong gamitin lang yung pagka-uto-uto ng mga yun. Well, anyway, yan po yung topic natin ngayon. Lagi dito sa natin, shadow clone technique sa EDSA. Kasi yung yan kasi ginagawa ng media na mukha tayong paramihin. Kasi di ba, parang gusto natin kasi tapatan, hindi na palang tapatan yung rally ng ISC ng 1.8 billion. Kakaunti lang yun, binukulong ng media 1.5 lang daw. Diba? Pero para magbuka marami, di ba? Yung ginagawa nila, close-up picture. Yung shadow clone technique nila para magbukang dumami. Walang drone shot, di ba? Tight shot lagi, di ba? Pansin nyo, iba yung pare-pareho, isang lugar lang yung pinag-susutan. Well, anyway, yan muna natin. Medyo komportable naman. Hindi naman pala ako kailangan masyado mag-ala. Bago ko inumpisa ito reaction na ito kanina, medyo pinagpawisan ako. Akala ko mayayari na kami. May pakalawa na naman rally. Tapos ganyan na pala. Ay, nako. Tapos kontra pala sa amin. Akala ko kasi parang love fail yung gagawin namin. Sanang wala taon lang siguro. Magrarally din kasi sana magrarally nga kami ngayong January 31 din. Diba? Nakita mo yung mga tropa rin na Trillanes. Saka yung mga dilawa alipin ko. Sila pa naman ito makapulahan. Kasi akala ko mag-merge eh. Sila pala kontra. Hindi sila magpo-focus doon sa hindi lang natitirahin si Sara, titirahin nila si Itsan. Anyway, so kung halimbawa wala naman kasi amin sa iyo, totoo, komportable ako magsalita dito sa channel na to. Ipapahid ko yung totoo na salawin ko, unlike pag nandiyan ako sa Congress talaga, kailangan ko magpagkap. So dito, dahil wala namang masyado nanonood dito, may nakakahinga ako. Ayan, wala namang makakalam dito eh. Tayo lang dito. Maliban na lang ako, subscribe ko, i-share dito sa iba para mabuko na iba. Pero huwag yun naman gawin, di ba? Para di ako mabuko. Pero kung gusto niyo ako mabuko, kung galitan ka kayo sa akin, kita YouTube video to, i-share nyo, and like, and subscribe. Para dumami ang makakalam ng aking sikretong madilim. With that, so tapusin na natin itong stream. This is our favorite party of the house speaker, Congressman Avalos, lost at your service. Hindi pala, by service pala. So, bye. Kita-kita ulit kung may next tayong isyong re-reaction na. Paalam!